Part 12. Everything is ready and all of us are standing in the immigration for entry. Isa-isang nakapasok na din. Ang lahat at kasama na ako. 10 kami at kasama namin si Mamita. Masayang kasama ang mga kasamahan kong modelo. Nagkapag-polim ako ng mabuti kina mama at ate. Pero hindi kay Dave. Out of town kasi siya at hindi ko makontak man lang. Kaya nag-iwan na ako ng mensahe sa kanya. Medyo malaming na nang makarating kami sa Japan. First month of autumn, at nag-iba na ang kulay ng bawat puno sa paligid. Sa Tokyo ang main fashion show na magaganap bukas. Purong paghahanda na ang ginawa naming lahat ngayon. Lahat ng modelo na galing sa iba't ibang bansa ay halos nandito. Magkasama din kaming lahat sa hotel. It's all package accommodations. 10 araw ang binigay sa amin na visa entry. After the event everyone can roam around the city or go somewhere else for tourist attractions. I would love to meet Dave after the event. Iyan din naman ang plano naming dalawa. Bea, bilis. Si Mamita. Kami na kasi ang susunod at nakahanda na ang bawat isa. Isa-isa na ring lumabas, ang ibang modelo na galing sa iba't ibang panig ng Asya. Nakamamanghalang din ang mga suot nila. I feel so tense and nervous. This the moment of my life. This is the dream that I've wanted. Ang maglakad sa entablado ng mga mararangyang tao. I know most of the people here are managers and businessmen. Ito rin kasi ang simula ng iilan na mas gusto pang mapalawak ang career nila sa pagiging modelo. I don't aim for that. Tama na sa akin ang ganito. May trabaho nang naghihintay sa akin sa Pinas. I signed a year exclusive contract under Lande Fashion, and I'll be covering some pages of magazines. Bea, you're next. Si Mamita. Tumango na ako at humanda na. Ang kislap ng bawat ilaw ng kamera agad ang sumalubong sa akin. I walk without smiling but only a thin line of desire from my lips, yung tipong itinatak mo sa kamera ang puso ng mga mata mo. You look with a message from your eyes, and you let your audience judge you. Nang huminto ako sa harap, ay hindi ko namalayan na nasa harap ng VIP pala siya. Si Dave. He's sitting besides the other elite people. Hindi ko siya napansin kanina, dahil busy kami sa likod ng stage. Katabi niya si Brianna Mercedes, ang eksklusibong modelo ng Pond Corporation. Bago ako umikot ay tinitigan ko muna si Dave. Seryoso lang din ang titig niya sa akin. Nang makabalik kami sa likod ng stage, ay nagpalit ulit kami ng damit. This time the dress is more showy. Nakikita nito ang likod ko at harap ko. It's like a fairy butterfly top, na parang Victoria's Secret ling eerie na dating. Isa-isang lumabas ang mga kasama kong modelo at ako ang panghuli. Ready, Bea? Si Mamita, inayos pa niya ang damit ko. Tumango lang din ako. Ang totoo kanina pa ako patanjin tingin sa gilid, dito sa likod ng stage. Kanina ko pa pinagmamasdan si Dave. Naiinis ako dahil panay ay bulong ni Brianna sa kanya at ganoon din siya. May pangiti-ngiti pa. Ang sarap tirisin nila. Yes, Mamita. Okay, go. Bahagyang tulak niya sa akin. Seryoso lang din ang mukha ko nang makalabas ng stage. Nakatitig ako ng husto ngayon kay Dave. Nakataas na ang kilay niyang nakatingin sa kabuuan ko. Halata na ang inis sa mga mata nito. Ang sinabi ko kasi sa kanya, na sexy ang erarampa namin. Okay pa naman to ah. Hindi pa naman labas ang kaluluwa ko. Nakangiti lang din si Brianna sa tabi niya. Mas nenas lang akong lalo, dahil humawak pa siya sa braso ni Dave. Kanina pa yan eh, hindi pa natangal. Nakaharap pa ang iilang camera sa kanilang dalawa. Parang ang sikip na ng dibdib ko habang naglalakad sa stage. At nang umikot ako patalikod, ay parang inirapan ko silang dalawa. Tinaas ko lang din ang kilay ko sa likod. Shit lang din ah. Great, Bea. That's beautiful. Si Mamita. Hindi na ako nakinig sa kanya, dahil pakiramdam ko sesabog na ako ngayon sa sobrang selos. Nagpalit na ng ibang damit ang iba kong mga kasama. May kanya-kanya kaming artist, at si Mamita ang humawak sa akin. My God, ang gwapo ni Dave Montenegro. Nasa harap siya, tili ng isang kasama ko. Katabi niya sa Xavian. Nakita nyo, ang lakas ng dating niya, saad ng isa. Napalingon na ako at humakbang ng konti para masilayan sila. So that's Xavian. Okay.
He's a good-looking bloke like most of the Montenegro boys. Pero mas nakuha na naman ang atensyon ng mga mata ko kina Brianna at Dave. May lumapit kasi na taga-media sa kanilang dalawa. Ngumiti pa si Dave at panay pa ang hawak ni Brianna sa kanya. Shit lang din ah. Nakakainis na. Umiwas na ako ng tingin. Pakiramdam ko ang sarap manapak ng tao ngayon. Look at Brianna. Nagkabalikan na ba sila? Saad ng isa sa kasama ko. Nagkibit-balikat lang din ako. I seen them last week in an event. Nabasa niyo ba ang huling article ng Candy Pop Magazine? Exclusive for Brianna ang buwan na ito for that magazine. Umiling-iling na ako. Pakialam ko ba? It's all about her first love. At si Dave Montenegro ang tinutukoy niya doon. Makalaglag pa nga ang revelation niya. Saad ng isang kasama ko sa gilid. Kumurap na ako na parang may kung anong tumusok sa puso ko ngayon. This past few days I've got so busy with this modeling career, and I forgot all about him. I forgot everything around me. I was too busy concentrating my own goals in life. Halos hindi na ako bumabasa ng balita ni nanood ng TV. Really? Singit ko. Oh, you didn't read it, Bea. Si Tina sa tabi ko. Sa lahat ng model dito ay siya ang medyo malapit sa akin. Di ba nagtrabaho ka sa Pond Corporation? Napatingin ang lahat sa akin ngayon. Nanlaki ang mga mata ko, pero ngumiti na ako sa kanila. Ah, oo, pero isang linggo parang ako, reliever lang din. Alam nyo na, ngiwi ko. Nahinto kami ng tsikahan dahil sa ingay na galing sa labas ng stage. Dali-dali kaming tumayo at tiningnan ito. Isa sa mga model ay nahulog sa stage. Mabuti na lang at nasalo raw ni Dave. Ano, si Dave pa talaga ang sumalo sa kanya. The heck? How did that happen? Kunot-noo pa tuloy akong nakatitig sa kanya ngayon. Panay naman ang ayos ni Brianna sa tuxedong suot niya, at pati na rin ang paghaplos sa buhok nito. Nakatutok pa ang iilang camera sa kanilang dalawa. Napakuyong kamao na ako. Halos mawala na ako sa sarili ko ngayon. I'm freaking jealous right now. Are you okay, Mimi? Rinig kong tanong ng isa sa mga models sa kanya. Siya lang naman ang nahulog na nasalo ni Dave. Yes, I'm fine. I just got carried away, ngiti niya. Oy, balik pwesto na. Come girls. Tayo na ang susunod, si Mamita sa amin. Umayos na kami. Ako na ang panghuli at ito na rin, ang panghuling rampa at matatapos na. Isa-isa nang lumabas ang mga kasama ko sa mapang-akit na suot nila. Inayos na din ni Mamita ang damit ko ngayon. Nakatitig pa siya sa kabuuan ko. Wala ako sa sarili, dahil naiinis lang ako sa dalawang tao na nasa labas. Bea, do you want me to take this off? Sabay hawak niya sa nipis na tela na nakatabon lang sa legs ko. Mas maganda at ang alisin natin ito. Ikaw ang panghuling alas ko. Napakamot na ako. Ayaw na ayaw ni Dave na ilantad ang katawan ko sa madla. Alam ni Mamita ito. Dahil utos ni Arthur sa kanya. Alisin niyo na, Mamita. That's my girl. Agad din niyang inalis ito at mas inayos na ang damit ko. I look like one of the top model of Victoria's Secret now. Nakapanty at bra lang ako, pero may konting disenyo at glitter at may puting pakpak ng angel. I don't care, bahala na. After this wala na. I don't want to do this anymore. Ayaw ko na. Isip ko. Pumwesto na ako. Nakatingin pa ang lahat ng model sa akin ngayon dito sa likod ng stage. God, your Bea is such a gift. Bea, taas kilay ng isang manager habang nakatingin sa kabuuan ko. Tipid lang akong ngumiti sa kanya at umiwas na. Nang lumabas ako ng stage, lahat ng ilaw ng camera ay agad na sumalubong sa akin. Pumalakpak pa ang lahat sa kanila, at napatayo na rin ang halos na nasa mga VIP. Mas lumapit lang din ang media at camera nang huminto ako sa harap. Napatitig ako kay Dave, bakas sa mga mata niya ang galit at inis sa ginawa ko. He knows the rules. He asked that rules exclusively from Arthur. Nabaling ang tingin niya kay Arthur, na ilang metro lang din ang layo sa kanya. Agad na namaywang si Arthur at umiling-iling. Both of their eyes darted on me. I never gave him my smile. I turned around and slowly walked in a gentle yet sexy way. Napapikit mata na ako. After all, it's done and dusted. Tapos na ito at wala na siyang magagawa pa.
Well done, Bea. Si Mamita. Ang ganda. Agad ko lang ding sinuot ang bathrobes na nakalaan para sa amin. Nakatingin pa ang halos lahat ng mga kasama ko sa akin. Nagtaka sila. Alam ko na ito, wala kasi ito sa plano. Tama nga pala ang bansag sa'yo, Mamita. The Queen of Bombard. Tawa ni Tina. Isa sa mga kasamahang model ko. In fairness ang bagay sa'yo, Bea, saad ng isa pa. If you're chosen as the darling of the crowd, you'll get your ticket straight away to Paris. Umiling-iling na ako, iba kasi ang iniisip ko ngayon. Ang galit na mukha ni Dave ang huling tumatak sa isip ko. Alam kong hindi siya masaya sa nangyari. Tumayo na ako. Rinig ko pa ang closing remarks na ginawa nila sa stage, at ang pagrampa ng mga sikat na supermodels nandito. Tinawag pa ang pangalan ni Brianna Mercedes. Nenas lang akong lalo, dahil sa ngiti niya kay Dave at ang paghalik pa niya sa pisngi nito. Come on, Bea. Be professional. Isip ko. Ang hirap ata magpanggap, lalo na ngayon na lantaran na si Brianna nararamdaman niya kay Dave. Halos wala na akong narinig pa sa paligid at hindi ko na alam ang mga sumunod pa na nangyari. Hoy, Bea, congratulations. Tili ni Mamita. Ha, litong tugon ko. Lahat ng mga kasama ko ay nakatitig na sa akin ngayon, na para bang hinihintay ang reaksyon ko. Agad lang din akong hinayla ni Mamita papuntang stage. Nanlaki lang din ang mga mata ko. Did I win the darling of the crowd? The heck? Hell no. Lahat ng kinang ng camera ay agad na pako sa akin ngayon. Katabi ko lang din si Mamita. Ang lawak pa ng ngiti niya. Kaya pilit nang umiti na rin ako. Nakasuot na ako ngayon sa damit na kagaya ng lahat ng modelo na nasa likod. Tumayo na si Arthur na nakangiti. Tumama ang kinang ng camera sa kanya. I'm under Pond Fashion, and that alone leave a big mark on his name. They're proud of it. Pero imbes na siya ang umakyat sa stage, ay binigyang daan niya ito para kay Dave. Nag-hand sign pa siya nito. Nanlaki lang din ang mga mata ko at kinabahan na. Umakyat na siya ng stage bit-bit ang bulaklak para sa akin. Napatiimbagang at seryoso pa siyang nakatitig sa mga mata ko. Congratulations, darling. I'm not happy, Bea, sa mahinang bulong niya sa tainga. Namilog na ang mga mata ko. Alam kong kasalanan ko ito. Alam ko. Halos maluso na ako ngayon sa sobrang selos sa kanilang dalawa. Natapos ang main event. Imbes na lumapit ako sa kanya, ay dinagsasila ni Brianna ng iilan na media. Arthur is beside them too. A couple of medias are interviewing them after the show. Ang lawak pa ng ngiti ni Brianna habang nakahawak sa braso ni Dave. Kailan ba matatapos ito? Nakakainis na. Shit lang din ah. Bea, we have to go. Si Tina, may iwan na tayo ng bus. Hoy. Lahat kasi kami ay may bus na naghahatid sundo patungo sa hotel namin. Nilingan ko pang muli si Dave, at panay pa ang mga mata niya sa iilang reporters sa harapan nila. Hinayla na ako ni Tina. Hindi ko kasi pinansin siya. Type mo ba si Dave Montenegro, Bea? Kanina ka pa kasi titig ng titig sa kanya. Naupo na kami sa loob ng bus. Nakangiti ang lahat at nag-iingay na ang ibang modelo na kasama namin. Halos lahat sa kanila ay binati na ako kanina pa. Halata ba? Oo. Type na type mo ano? Ngiti niya. Ha? Type na type talaga. Mahal ko nga, gaga. Isip ko. Huminga na ako ng malalim at kinuha lang ang cellphone ko sa bag. Nag-send na ako ng mensahe sa kanya. He can't go to our hotel because we shared our rooms with the other models. Kaya tinanong ko na lang siya kung paano kami magkikita. Nang makarating sa hotel accommodations ay agad na naghanda ang bawat isa. Wala nang event bukas at lakwatsa na ang inaatupag ng iilan sa kanila. May night out pa nga sila ngayon. Hindi lang din ako sumama. Nagdahilan ako na masakit ang ulo ko, at kailangan kong magpahinga. Nagpagulong-gulong ako sa sariling kama habang nakatingin sa cellphone ko. I'm patiently waiting for his call but it seems like he's not going to call me. It's nearly 10 at night here in Japan. It's way impossible for us to meet. Mukhang hindi na kami magkikita sa gabing ito. Napagod na ako at hindi ko na namalayan ang bigat ng dalawang mata ko. Kaya napagpasyahan ko na lang din na matulog na. Bukas ko na lang siya tatawagan. Nagising ako sa ginaw ng paligid.
Nakapatay pala ang heater sa loob, kaya bumangon na ako para paandarin ang heater. Nilingan ko pa ang orasan na meron sa loob ng kwarto. It's nearly 4 o'clock in the morning. I even checked my phone for messages and I have 2 unread messages from Dave. Sorry darling, I can't see you tonight. The boys are holding me up and Brianna is on the go too. I'll call you tomorrow. I rolled my eyes when I read it. I wrinkled my forehead too. Naiinis ako ngayon sa kanya dahil magkasama pa sila ni Brianna talaga. Pero kasama naman nila ang mga pinsan niya. Okay lang. Bumalik akong nahiga sa kama at kitang-kita ko rin si Tina na tulog na. I don't know what time Dave arrived from the night out. Mabuti pa sila. Sana nga pala sumama na lang ako kanina. Nenas na tuloy ako ngayon. Imbes na matulog hindi na ako dinalaw ng antok. Kaya kinuha kong muli ang cellphone at nag-message sa kanya. Don't tell me buong gabi kayong magkasama. I popped it in my side and to my surprise he responded straight away. Ha, gising pa pala. Akala na natutulog pa. Bahagya na akong naupo sa kama at binasa ang mensahe niya. I'm on my own, Bea. Wala akong kasama. We had a few drinks and that's all. Really, walang halikan na nangyari. Ang sweet nyo kanina ah. Kulang na lang maghalikan kayong dalawa. You're almost naked before, Bea. Do you think it's okay with me? Everyone is looking and taking their photos of you. Galit na ako. Kumunat na ang noo ko habang binabasa ang mensahe niya. Hindi pa siya tapos dahil nakikita ko pa ang pagti-type niya. Don't change the topic, Dave. Of course I'm a model. Ano bang choice ko kung panty at bra ang ipapasuot sa akin? Di ba wala? So, maghuhubad ka kung sasabihin nila. Ganoon ba, Bea? Anong hubad? Hindi ako porn star, Dave. Model ako. Magkaiba iyon. This is useless. Go back to bed. Uminit lang ang pisngi ko sa galit. Oo, aminin ko, kasalanan ko naman ito. Let's meet later, Dave. Saan tayo magkikita? Pagkaraan ng ilang minuto wala na akong natanggap na mensahe galing sa kanya. Hindi na tuloy ako makahinga ng maayos. Parang ang hirap huminga ngayon. Parang may kung anong nakabara sa lalamunan ko. Dave, are you sleeping? I don't know. I'll see how we go. May company tour pa kami ni Brianna. Napamura na ako sa sarili ngayon. Freaking Brianna the heck. Mas nenas lang akong lalo ngayon sa sarili. Hindi naman siguro buong araw kayo na magkasama di ba? Dave, ano ba? Tumayo na ako at tiningnan ang labas ng bintana. Alas 5:30 na. What's the point of going back to bed? Wala na di ba? Shit lang talaga. Tiningnan ko pang muli ang cellphone ko at wala nang mensahe na galing sa kanya. Hindi na niya pinansin ang huling mensahe ko. Kinuha ko na lang ang damit sa malita at naligo na ako. Mamatay na ata ako sa sobrang selos ngayon. So what will I do today? Anong gagawin ko? Magmumakmak sa isang sulok habang hinihintay siya. Shit lang din ah. Kakainis na. Natulog ka ba? Si Tina sa akin. It's past 7, nearly 8 in the morning. Nakaharap ako sa malaking TV sa kwarto naming dalawa. Mahina lang naman ito. At hawak ang mainit na kape ko, ay nanonood ako ng balita ngayon. Maaga akong nagising eh. Okay, maliligo lang muna ako. Hindi ka ba sasama sa amin mamaya? Mamamasyal kami dito, sabay kuha ng damit niya na nasa malita. Bumuntong hininga na ako habang nakatulalang tinitigan siya. Lumipad na naman ang isip ko ngayon sa kalawakan. I don't know what's Dave's plan. I can probably go out and hang out with the girls around. Baka mamaya pa niya ako tatawagan. Okay lang. Sige, sasama ako. That's great. We had our plans already from last night. Maghahanda lang muna ako, okay? Pumasok na agad siya sa banyo at naligo na. Maaga akong naiayos at nagbihis sa sarili. Kaya hihintayin ko na lang din sila, at maghihintay na lang din ako ng tawag mula kay Dave. We went downstairs for breakfast. The morning was cold but the warm snuggle of thick coat that I wear keeps me warm. Mabuti na lang at may dala akong isang jacket na pangmalamigan talaga. Hindi pa naman winter dito pero ang ginaw na dito. Prutas lang din ang kinain ko. Wala kasi akong gana at nagkape na ako kanina pa. Nansyo rin ang halos lahat ng mga modelo.
Lahat sila tahimik na kumakain. Bea, si Mamita. Umupo agad siya sa tabi ko. Bakante kasi ang upuan dito. May binigay siya sa akin. Isang maliit na sobra. Galing kay Sir Arthur. Kagabi ko pa sana dapat ibigay iyan. Kaso hindi nakita. Akala ko rin sumama ka sa kanila kagabi. Natulog ka raw ng maaga. Tumango na ako. Oo, napagod lang din. Binuksan ko na ito at isang exclusive golden ticket to Paris. Alam na namin ito. Whoever won that darling crowd is given straight away a gold ticket to Paris. An opportunity for a model like me. Dito ka mas makikilala ng mundo. And if I'll do my very best in this career, I'll become a supermodel. Napakagat ko lang ang pangibabang labi ko, at nilagay ito sa sling bag na meron ako. Tinapos ko na ang pagkain ko. Patapos na rin kasi silang lahat. Mamita, yes, sabay subo niya sa pagkain. Do you perhaps knows where Sir Arthur and D. Montenegro are staying? Sa mahinang tanong ko. Alam kong alam niya. Siya lang naman ang higit na pinagkakatiwalaan ni Sir Arthur sa lahat ng mga modelo niya sa kumpanya. Nagangat agad siya ng tingin sa akin at ngumiti pa. Napakurap lang din akong tinitigan siya. You know, I wonder why did Arthur put an exclusive restriction on you? Sabay taas ng kilay niya. Kaming dalawa na lang din naman ang natira sa mesa. Tapos na kasi ang halos lahat sa mga kasama namin, at umakyat na ang iba sa kanila pabalik sa itaas ng kwarto. Who's your boyfriend among the two? Pabulong niya. Napalunok lang din ako at napako na ang mga mata ko sa plato sa harapan ko. Is it D. Montenegro? Tipid lang akong ngumiti at tumango sa kanya. Ngumiti lang din siya at nagpatuloy sa pagkain pa. Mga lalaki nga naman oh. Pinagalitan ako ni Arthur kagabi. I've said that I have your permission. I don't display my models without their approval. If Arthur is your boyfriend, I know he won't be this much strict. Pero inisip ko baka si Dave ang may-ari sa'yo. Tama nga naman ako. Ngiti niya. They're staying right in front of our hotel, Bea. Sa harap lang, iyan oh. Sabay turo ng nguso niya. Agad lang din akong napalingon sa malaking gusali na nasa harap namin. The luxurious top hotel here in Tokyo. Umismid na ako. Ang lapit lang naman pala tapos hindi man lang makuhang makipagkita sa akin. Nakakainis lang din ah. I believe they'll gonna have a company tour today. Iyon lang ang alam ko. The rest, I don't know, hibot balikat niya. Magkikita ba kayo? I can give you his room number, ngiting-ngiti niya. Commandant pa siya. Yes, please. Sa malawak na ngiti ko sa kanya. Kinuha niya ang cellphone sa bulsa at nag-scroll lang ito. Pinakita lang din niya sa akin ang reservation bookings nilang dalawa ni Sir Arthur. Kinuha ko na ang cellphone ko at nag-screenshot lang din ako sa kanya. Thank you, sabay kidnat ko. My pleasure. Ako lang din naman ang nakakaalam sa mga bagay na ito, sabay tingin niya sa engagement ring ko. Did he propose already on you, Bea? I nodded. My eyes even darted at my finger. Napangiti lang din akong pinagmamasdan ito. Marami na ang nagtanong sa akin tungkol sa singsing na suot ko. Halos lahat ng mga kasamahan kong modelo. Normal lang naman sa amin ang ganito. Sa katunayan, engaged rin si Tina sa boyfriend niya. Then what are you waiting for? Ba't iba't iba ang balita na ang nababasa ko ngayon na nalilink sa kanya? Karibal mo pa si Brianna. Umiling-iling na si Mamita at mukhang natatawa pa. He's just waiting for me, Mamita. May gusto pa kasi akong gawin sa buhay ko. Diyaan tayo natatalo eh. Dave Montenegro is ready to settle down and you're not. Ha, good luck. Sana naman huwag mo nang pakawalan. Tumayo na siya. Tapos na kasi siya, kaya tumayo na rin ako. Sumunod na din akong humakbang sa kanya ngayon. Nilapag ko lang din ang food tray ko sa gilid. Sasama ka ba sa kanila mamaya? Opo, Mamita. Okay. Have fun and I believe Dave Montenegro requested a flight back tomorrow morning early. Napahinto ako ng hakbang at parang naguguluhan lang din ako sa mga sandaling ito. He's going back tomorrow without even seeing me first. What the heck is this? Is this for real? Galit ba siyang talaga? Napalunok na ako ngayon. Nilangon lang din ako ni Mamita. I'll see you around, Bea. Sabay kaway niya.